Hindi ko hahayaan na matalo ko ng isang batang walang silbi at mahina. Walang laban ang kapangyarihan mo kumpara sa kapangyarihan ko. Kaya habang maaga pa, sumuko ka na at hintayin na lang natin ang pagsilip ng pulang buwan para mailipat mo na ang iyong matang pusa sa akin. Hindi mo kami mapapatay! Dahil sa mga sandaling to, ito na magiging katapusan mo! Lilipulin ko kayong lahat at wawasakin ko ang buhay na iniingatan mo! Kasabay ng paglitaw ng pulang buwan! At kasabay din nun, ikakalat ko ang dugo mo sa lupa! Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng kasamaan mo! At tutunawin kita gamit ang kapangyarihan ko! Magandang araw po sa inyong lahat. Sa bawat pahina ng buhay, may kwentong nagbibigay inspirasyon. May aral na nag-iiwan ng marka. Ngayong araw, samahan niyo po kong pakinggan ang buhay ng isang batang pinagkalooban ng matampusa. Si Bugoy ay isang magbubuti at nagpakita ng pagmamahal sa mga hayop. Dito niya makikilala si Diwatang Luna na magbibigay sa kanya ng isang tungkuling tatapos sa hari ng mga aswang na taong lobo. Magtagumpay kaya siya laban sa lumalakas na puwersa ng kasamaan. Sama-sama po nating pakinggan ang pakikipagsapalaran ng batang si Bugoy. Pero bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Bote! Bote kayo riyan! Yung mga hindi na po ginagamit na mga bote na walang laman, ibenta nyo na po sa akin! Bote! Bote po kayo dyan! Apo, kahit hindi ka na magsisigaw dyan, ayos na yun. Alam naman nilang magbubuti tayo eh. Lolo Isko, mas maganda pa rin po na alam po nilang nandito tayo, di ba? Kung hindi po tayo sisigaw, malalampasan po natin ang mga taong naghihintay sa atin. Sayang din po yun. Kung sa bagay, Apo, tama ka rin naman. Ay sige na, hala, sumigaw ka na ulit. Si Lolo talaga oh. Sabi ko na sa inyo eh. Bote! Bote po kayo dyan! Yung mga walang paggagamitan na, yung mga bote po nakatabi lang at nakakalat po sa likod ng bahay, benta nyo na po sa akin para gawin nyo pong pera! Bote! Rico! Oo, daan-daan sa pagtutulak, Apo. Baka magkalasa ng mga tablat matumba ka pa. Lo, hindi pa po ba natin papaayos tong karton natin? Malapit na pong masira oh. Pati po yung kahoy na nakaharang nabubulok na rin po. Paanong hindi mabubulok yan? Panahon pa to ng lola mo. Aba, nung mga anak ang nanay mo, dito pa namin siya sinakay. Kaya naman, kami na ang pakinabang nito sa akin. Parang ayoko pang mawala ang mga alaala nila. Aba, ayun o sa bandaron, may naghihintay na bata sa atin. Aba, tignan mo, marami siyang dalang mga bote. Bilisan mo, Bugoy, at baka maunahan tayo ng iba. Lolo naman umiiwas lang po kayong pag-usapan ng tungkol sa mga magulang ko Magtatanong pa naman sana po ako. Alam ko naman kasing doon papunta ang usapan natin Hala, bilisan mo na at hindi tayo maunahan ng iba. Lolo Isko, tayo lang po magbubuti dito sa Barrio Pestro. Hindi po natin kailangan magmadali. Sos, ganito talaga kapag negosyante. Kailangan lagi nagmamadali nang natatanggap kagad ang biyaya. Lo, palagi naman po tayo may biyaya ng Diyos Ang pagising po natin sa umaga, isang biyaya na po yun na buhay pa po tayo at mararanasan pa po natin ang sarap ng buhay. Naku! Paktay! Si Castor pala ang batang nakatayo sa gilid ng daan, Lo, at naghihintay sa atin. Mainit ang dugo niyan sa akin Baka pagtripan na naman po nila ako. Huwag na po tayong tumuloy, Lo. Abay, hindi pwede sa akin ang ugali ng mga batang yan. Naghahanap buhay tayo ng maayos Gagambalain niya tayo. Tara na,
Hindi siya uubra sa akin. Tignan lang natin. Huwag na po natin lapitan, Lo. Mabuti na po yung umiiwas tayo sa gulo. Pambihira na bata to. Natatakot ka ba sa kanya? Abay wala sa lahi natin ang umaatras sa laban. Naduduwag ka lang yate. Kapag alam mong wala kang ginagawang masama, hindi mo kailangan matakot. Saka, marangal naman tong hanap buhay natin ha. Sayang ang mga boteng dala niya. Pandagdag din sa pambili natin ng bigas at sukal mamaya. Lolo, hindi po katuwagan ng umiwas po sa gulo. Kayo nga po nagsabi sa akin nun, di ba? Ako ba ka mo? Abay, parang nakalimutan ko na yatang sinabi ko sa iyo yun. Si Lolo naman eh. Sinabi niyo po yun sa akin. Hala sige, tara na. Huwag mo na lang muna isipin yung sinabi ko. Mukha namang wala siyang gagawing masama eh. Halika na, lapitan natin siya at sayang yan. Ang may 10 taong gulang na si Bugoy ay wala nang nagawa nang itulak ng kanyang lolo Isko ang kariton na gawa sa kahoy. Habang ang ingay ng pagtama ng gulong na gawa sa gulong ng bike ang maririnig nilang ingay habang papalapit sa batang nakatayo sa gilid ng kalsada. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib habang lumiliit ang espasyo nila ni Castor. Habang papalapit ay nakikita na ni Bugoy ang kakaibang ngiti sa labi ng bata. Marumi ang suot nitong damit at halatang may binabalak na namang gawin sa kanya. Kilala si Castor sa maangas at walang galang na bata, lalo na sa mga matatanda. Palibasa ay iniwan ito ng mga magulang dahil may trabaho raw ang mga ito sa Maynila. Kaya madalas na napapaaway si Bugoy sa mga kaibigan nito dahil madalas siyang tampulan ng tukso dahil lumaki raw siya sa pangangalaga ng kanyang lolo Isko na kung tutuusin ay pareho lamang sila ng kalagayan. Para makaiwas sa gulo ay siya na lamang ang lumayo sa mga ito. Kaya lang, sa pagkakataong ito, wala na siyang nagawa para pigilan pa ang matanda. Hindi na sila makakaiwas hanggang sa makarating na sila sa kinatatayuan nito. Ilan ba ang dala mong bote, iho? Hehe, marami po at malinis na. Lolo, wag na po natin bilhin. Hindi po talaga ako mapalagay eh. Anong hindi mapalagay ang sinasabi mo? Hindi mo ba nakikitang nakangiti siya oh? Pala kaibigan ng ganyan na bata. Ikaw lang naman ang nag-iisip ng masama sa kanya. Abay oo naman po, Lolo Isko. Saka, maayos naman po ang pagbati ko sa inyong dalawa. Ano, bibili niyo po ba mga bote? Sayang po to. Mga bote pa naman to ng gin. Mas mahal po ito kumpara sa ibang mga bote. Habang ibinababa ni Castor ang mga bote, ay nahagip ng kanyang mga mata ang mga kaibigan nito na nagtatago sa likod ng puno. Nakasilip ang mga ito habang nakangiti. Nakatingin sa matanda. Hindi napigilan ni Bugoy si Lolo Isko dahil nahawakan na nito ang mga bote sa plastik. Kasabay ng paglapit ng mga langaw na hindi agad napapansin ng matanda dahil malabo na ang mga mata nito. Ay, akin na at bibilangin ko. Tamang-tama, magandang buwan na mano ito para sa unang pagpasok ng pera sa umaga. Si Bugoy naman, hindi na mapakali. Nagdududa na siya sa kakaibang ngiti ni Castor. Huli na, para mapigilan ni Bugoy ang paghawak ng matanda sa mga bote. Dahil nahawakan na nito ang nakadikit na dumi ng pusa sa katawan ng bote. Halos magkulay pula ang magkabilaang pisngi ni Lolo Isko nang maamoy ang mabahong singaw ng dumi. Galit na galit itong napatayo at hahawakan sana ang damit ni Castor. Kaya lang ay nagtatatakbo na itong papalayo sa kanila habang humahalakhak ng tawa. Lolo, dumikit na po sa kamay yung dumi ng pusa. Diyos ko, ang mga walang yan talaga. May araw din sila sa akin. Pagsisisihan nila ang ginawa nila sa inyo, Lo. Sinasabi ko na nga ba't may binabalak na naman silang masama sa atin eh. Ay nako, sana pala nakinig ako sa iyo, Apo. Napakawalang kwenta naman ng batang yon. Bastos! Walang galang sa mga matatanda.
makakahanap din siya ng katapat. Ano ba naman ito? Ang baho ng kamay ko. Mukhang hindi na ako makakakain ng maayos Wala pa namang malapit na gripo rito o kahit na bukal ng tubig. Lo, meron po akong alam na bukal ng tubig. Kaya lang po maglalakad pa po tayo eh. Doon po sa may kabilang kalsada, sa may malapit po doon sa puno ng santol, doon po tayo maghuhugas ng kamay. Kung hindi lang talaga masamang pumatol sa bata, abay hahabulin ko talaga ang lintik na yun at papaluin ko talaga ng patpat ang kanyang kamay nang magtanda siya. Pero apo, huwag kang gaganti sa kanya Masama ang gumanti sa tao. Ipagpaubaya na labang natin sa Diyos ang nangyari sa atin. Hindi magtatagal at mapaparusahan din ang batang yon. Ay, nako. Patawarin talaga ako ng Panginoon sa mga nasabi ko kanina. Lo, iwan na lang po muna natin ang kariton dito sa gilid ng kalsada. Mahihirapan po tayo umakyat sa burol kapag dinala po natin to dun eh. O sige, ikaw ang bahala. Baka dumikit pa ito sa hawakan ng kariton. Diyos ko, baho talaga. Ay! Nakakapanindig ng laman ng batang yon. Halatang napabayaan ng mga magulang. Saan ba yun nakatira? At mapagsabihan? Ang alam ko po, Lo, nakikita na lang po yun sa tsuhi niya. Wala po silang sariling bahay. Ikaw naman po kasi, Lo eh. May pasabi-sabi pa po kayo buena mano. Ayan tuloy. Na buena manuhan po kayo ng dumi ng pusa. Mukhang maraming ulam at kanin ang matitipid natin yan, Lo. Ba't talagang pinagtatawanan mo pa kung bata ka? Baka ihilamos ko to sa mukha mo, tignan mo. Para pareho na tayo mabaho nang hindi ka na makatawa dyan. Lolo naman eh, parang nagbibiro lang po ako eh. Baka po kasi tumaas ang presyon ng dugo nyo. Abay, sayang po ang buhay nyo, Lo. Balita ko pa naman po eh, may gusto po sa inyo si Lola Trinidad. Panay nga po ang dala ng ulam sa atin, di ba? Damuhong bata na ire. Huwag mong bibigyan ng mali siya ang pagbibigay ng ulam sa atin ni Trinidad. Mabait lang talaga ang matandang yun sa akin. Sus, kunwari pa po kayo eh. Ayan nga po, tignan nyo. Namumula po ang tigkabila ang pisngi nyo. Oy, umiibig na si Lolo Isko. Pumapag-ibig na siya. Tumigil ka. Ikaw kapag may nakarinig sa iyong ibang tao, humanda ka talaga sa akin. Di mo lang ang walang latay. Masyado po kasi kayong nagpapalata eh. Kita ko naman po na may gusto rin po kayo kay Lola Trinidad. Aminin! Tila nawala ang lungkot ni Lolo Isko nang asarin siya ni Bugoy. Madalas kapag nakikita niya ang matanda na nalulungkot, ay pinapatawa niya ito. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, galit na galit siya. Isang emosyong pinipigilan niyang ipakita sa kanyang lolo. Ayaw niyang tuluyang makagawa ng pagkakamali nang dahil sa galit. Kaya idinadaan na lamang niya sa pagbibiro ang lahat. Sana ay palagi siyang maging kalmado dahil ayaw niyang makasakit ng ibang tao. Pero ibang usapan kapag ang mahal niya sa buhay ang nasasaktan. Nawawala ang pagtitimpi at parang dinudurog ng paulit-ulit ang kanyang puso sa tuwing naaalala niya ang reaksyon ng matanda sa ginawa ni Castor. Kulang na lang ay ibuntun niya ang galit sa lupa at ito ang kanyang dudurugin ng paa. Bugoy, iho! Malayo pa ba tayo? Nandito na po tayo, Lo. Nandun po yung pansalok ng tubig. Nakasabit po sa sanga ng puno ng santol. May mga umiigib din po ng tubig dito, Lo. Kaya may nakahandang malinis po na tabo. Itinuro ni Bugoy ang malinaw na tubig mula sa bukal na malapit sa ugat ng puno ng santol. Sa tulong ng lilim na mga dahon ng puno, ay napapanatili ang lamig ng tubig. Tuwang-tuwa ang matanda habang nagsasalok ng tubig at naguhugas ng kamay malayo sa balon. Hindi pa ito nasiyahan at uminom pa ito ng tubig sa bukal. Ang bukal ay tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Madalas ay tinatawag din itong buhay na tubig. Ngayon ko lang nalaman na merong bukal ng tubig sa lugar na ito, Apo. Salamat talaga sa Panginoong Diyos. Malinis na ulit ang mga kamay ko.
Dito po ako madalas na tumatambay kapag nakakaramdam po ako ng pagod. Ang sarap po kasi ng hangin dito, lo. Sariwa at nakakawala po ng problema. Magsasalita pa sana si Bugoy nang bigla siyang natigilan. Napalingon siya sa bahagi ng halamang gubat na nakasandal sa puno ng santol. Nakakunot ang kanyang noo na napatingin sa muka ng matanda. Tila narinig din ito ang mahinang ingaw ng pusa. Likas sa maglolo ang mag-alaga ng mga hayop, lalo na ang mga pusa. Katwiran ng dalawa ay swerte sa buhay ang mga pusa, lalo na sa trabaho at negosyo. Kamalasan naman ang dala sa buhay ng taong mananakit at papatay ng pusa. Naku, lo, tignan nyo. Mukhang may itinapon na naman pusa sa gawing to. Ilang beses na po ako nakakakita ng pusa sa halaman na tulo. Tingnan nga natin, Apo. Mukhang mahina ang tunog ng kanyang pagniyaw. Parang may masamang nangyari sa kanya. Ilang hakbang lang ang ginawa ni Bugoy para makita kagad ang pusa sa ilalim ng halamang gubat. Hinawi niya ang mga daon at nanlaki ang kanyang mga mata. Nang tumambad sa kanyang paningin ang isang kulay puting pusa. Kulay asul ang mga mata nito. Kakaiba sa lahat ng pusa ang itsura nito. At sa kabila ng kagandahan ng anyo ng pusa, ay nakuha pa itong saktan ng taong may gawa nito. Patunay ang sugat nito sa paa, pati na ang ilang patak ng dugo sa lupa. Halata ang sakit sa bawat pagngiyaw nito, habang hinahabol ang hininga at hirap gumalaw. Abay, Diyos ko, Apo. Sino naman ang walang puso na gumawa nito sa pusang yan? Kawawa naman. Diyos ko, buhatin mo, Bugoy. Sugatan ng kanyang paa. Tumutulo pa ang dugo. Mukhang bagong tapon lang yan dito, ah. Patawarin nawa. Ano bang nangyayari sa mga tao? Ming, 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 Ming. Ayos ka lang ba, Ming? Naku, halika nga, bubuhatin kita. Konting tiis lang, ha? Para magamot natin ang mga sugat mo. Tara, Apo, magmadali ka. Pumunta tayo dun sa kinaroroonan ng kariton nang madala natin siya sa bahay. Nang lumapat sa palad ni Bugoy ang payat na katawan ng pusa, ay nakaramdam siya ng kalungkutan. Nakita niyang hindi lang yun ang sugat na tinamo ng pusa. Para itong nanggaling sa matinding labanan. O di kaya ay nakaranas ng matinding kalupitan mula sa mga tao. Payakap niya itong binuhat habang tinatahak ang daan papunta sa kinaroroonan ng iniwan nilang karton. Sa pagmamadali nila ay napadaan sila sa halamang may amorseko o halamang may bulaklak na tinik na kumakapit sa suot niyang short. Tanaw niya ang matanda na nagmamadali sa paghakbang para lang makarating kagad sa ibaba ng burol. Kaya lang, biglang napatigil si Lolo Isko. Nakita nila ang lalaking nakahandusay sa damuhan. Wala na itong buhay at wakwak ang tiyan. Hindi makagalaw sa kinatatayuan si Bugoy. Dahil yun ang unang pagkakataon na may nakita siyang patay at ang itsura nito ay karumal-dumal. Nakadilat ang mga mata nitong nakalaylay pa ang dila. Sanhi ng pinagdaanan nitong hirap sa kamay ng pumatay rito. Bakas sa muka ang matinding takot, habang ang mga mata ay nakatingin sa nakakalat nitong laman loob sa lupa. Huwag mo masyadong titignan, Apo. Mukhang pinatay siya rito ng mabangis na nilalang. Diyos ko, bakit kaya parang hinahabol tayo ng kamalasan ngayong araw na ito? Dahil sa pagtaas ng balahibo sa katawan ni Bugoy, ay napayuko siya at napayakap ng maigpit sa pusa. Saka lang niya natitigan ang mga mata ng pusa. May luha yon na nakatingin din sa bangkay. Kahit paano ay nabaling ang kanyang atensyon sa hawak niyang pusa at nawala ang takot na kanyang nararamdaman. Pabulong siyang nagdasal na sana ay maparusahan ang gumawa nun sa kaawa-awang lalaki. Lo, umalis na po tayo rito. Bakit tayo pa po mapagbintangang pumatay sa lalaking yan eh? Hindi tayo mapagbibintangan, Apo. Dahil hindi tao ang may gawa nito sa kanya. Kailangan malaman ito ni Kapitan Igme.
Lo, anong ibig niyo pong sabihin na hindi po tao may gawa nito? Tama ka, Apo. Hindi talaga tao. Sila ang mga elementong nagtatago sa dilim. Ang mga aswang na taon lobo. Matagal na silang naninirahan sa baryo natin. Pero ngayon lang nangyari na nag-iiwan na sila ng bakas. Tara na, magmadali tayo. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Halos hindi na lumapat ang mga paa ni Bugoy sa pagtakbo para lang makarating kagad sa kinaroroonan ng kariton. Kaya lang ay dismayado sila sa nadatnan. Napasigaw si Lolo Isko dahil sa labis na galit at pagkabigla. Kasunod ang pag-agos ng masaganang luha sa pisngi. Tumambad sa kanilang paningin ang nasirang kariton. Sinadya yung pukpukin ng matigas na bagay dahil sobra ang pagkadurog ng bawat kahoy. Ang gulong naman na gawa sa lumang gulong ng bike ay butas-butas ang goma at wala na yung hangin. Para silang nawalan ng mahal sa buhay, lalo na si Lolo Isko na napaluhod at napaupo pa sa lupa. Para siyang sinasaksak ng kutsilyo sa dibdib, sanhi ng labis na galit. Diyos ko! Ang kariton ko! Bakit nangyari to? Anong ginawa niyo? Sino may gawa nito? Mga hayop kayo! Sino may gawa nito? Lumabas kayo! Magpakita kayo! Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Nilapitan ni Bugoy ang humahagulgol na si Lolo Isko. Alam niya kung gaano kamahal ng matanda ang kariton. Buong buhay nito ay kasama na nito ang sasakyang yon. Walang kasing sakit ang makitang nilapastangan ng hindi pa nakikilalang tao ang pag-aari ng matanda. Lo! Tama na po, Lo! Huwag na po kayong umiyak! Apo, bakit nila ito ginawa sa atin? Kilala ko po ang gumawa nito sa kariton, Lo. Wala nang ibang gagawa nito sa atin, kundi ang mga hayop na yon. Huwag kang magbibintang sa tao, Apo. Lalo na kung hindi ka sigurado at walang patunay na sila nga ang may gawa nito. Sino po bang gagawa nito sa atin, Lo? May patunay na tayo. Si Castor po nasa likod ng pamiminsalang ito, Lo. Ang dapat po sa kanya ay maparusahan. Diyos ko! Paano na tayo ngayon? Sinira na ang tanging pinagkukunan natin ng pangangailangan sa araw-araw. Habang nag-uusap ang maglolo, ay biglang dumating si Kapitan Igme. Sakay ng tricycle na madalas na gamitin ng mga ito sa pagre-responde. Kasama ang mga tanod nito. Ang huling bumaba sa sasakyan ay si Castor. Inilapag sandali ni Bugoy ang pusa sa damuhan. Nakuyom naman niya ang kanyang kamao habang nakatingin sa nakangising si Castor. Hindi na nakapagtimpi ng galit si Bugoy nang makita ang muka ni Castor. Mabilis niya itong nilapitan at walang kaabog-abog na sinuntok niya ito sa muka. Bumagsak ito sa lupa, dala ng bugso ng kanyang damdamin. Sinakyan niya ito sa tiyan at paulit-ulit niyang pinagsusuntok ang muka nito hanggang sa pumutok na ang labi ni Castor. Inawat lamang sila ng mga tanod ni Kapitan. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Mapapatay ko ang hayop na yan! Teka! Ano ba problema mo? Dahil ba sa dumi ng pusa, kaya ka nanakit, ha? Tigilan mo ako! Nagmamaang-maangan ka pa? Alam kong ikaw ay may gawa nito sa kariton namin ni Lolo Isko! Sinira mo ang kariton namin, hayop ka! Abay, kasalanan nyo yan. Parang harang kasi ang bulok nyong kariton eh. Pagpasalamat ka na lang at pinagpahinga ko na ang sasakyan nyo. Bulok na eh. Pinagtsatsagaan nyo pa? Narinig niyo po ba yung kapitan? Siya po ang sumira sa aming kariton. Irireklamo po namin siya. Parusahan niyo po siya, kapitan. Kailangan niyang bayaran ng mga nasira niya. Yun naman pala eh. Lumabas din ang totoong dahilan. Kailangan mo ng pera, pantapal sa bulok nyong kariton. Hayop ka talaga. Pagbabayaran mo to. Hindi ako papayag na hindi mo pagbayaran ang ginawa mo sa kariton ng lolo ko. Umawat si Kapitan Igme sa pagwawalang yun ni Bugoy. Sinabi nito na paghaharapin sila nito sa barangay
para mapag-usapan ang mga nangyari. Kaya lang ay may mahalaga itong kailangang gawin. Kaya ito nandoon dahil si Castor ang nagsabing may nakita raw itong patay sa damuhan. Yun din ang nakita ni Nabugoy at Lolo Isko. Ipinasok ng isang tanod sa loob ng tricycle si Castor, saka pinaandar ang sasakyan para dalhin ito sa barangay. Samantalang si Lolo Isko naman ay seryosong nakatingin sa papalayong sasakyan. Bakas sa muka ng matanda ang matinding galit, maging ang nakakatakot nitong tingin sa batang nasa loob ng tricycle. Sumilip pa si Castor at hinibatan pa si Bugoy bago ito tuluyang umalis. Samantalang sina Lolo Isko at Bugoy naman ay pinulot ang mga nasirang kariton. Hindi na sila sumama sa mga tanod at kay kapitan para tignan ang patay sa damuhan. Kinarga na lamang ni Bugoy ang nangihinang pusa. Nagsimula na silang maglakad sa mabatong kalsada pauwi sa kanilang bahay habang tirik ang araw at mahapdi ang init sa kanyang balat. Naunang naglakad si Lolo Isko. Wala itong imik at bagsak ang balikat na dahan-dahang humahakbang hanggang sa makarating sila sa bahay nila na nasa gitna ng malawak na parang o damuhan. Pumasok si Lolo Isko sa loob ng kwarto nito. Isinara nito ang pinto sa kwarto at naiwan si Bugoy na nakatayo sa labas ng silid. Kasunod ang narinig niyang impit na paghikbi nito sa loob. Kaya hinayaan niya itong magluksa sa nangyari sa pinakamamahal nitong kariton. Habang si Bugoy naman ay inilapag ang sugatang pusa at inihiga sa telang nakapatong sa ibabaw ng lamesang gawa sa kawayan. Pumasok siya sa loob ng kusina at kumuha ng malinis na tubig. Lumabas siya ng bakuran at kumuha na rin ng talbos ng dahon ng bayabas at mabilis niya yung ninuya para naman itapal sa sugat sa paa ng pusa. Pagbalik niya ay tulog na ang pusa, kaya madali na para sa kanya ang malinisan ang sugat nito. Hindi na rin ito hinahabol ang hininga. Nang hawakan na niya ang paa nito, nagulat siya nang biglang naghilom ang sugat nito at nabitin sa ere ang kamay niyang may hawak ng inuyang dahon ng bayabas. Diyos ko! Paano nangyari yun? Dala ng pag-aalala ay napatayo siya ng mabilis at nanlalaki ang kanyang mga matang hindi inaalis ang tingin sa pusang nakahiga sa lamesa. Sinulyapan niya ang kwarto ni Lolo Isko para sana sabihin dito ang kanyang nakita. Kaya lang, alam niyang masamang-masama pa rin ang loob ng matanda. Wala na siyang nagawa kundi ang pagmasdan ng pusa. Magkakasunod na paglunok ng laway ang ginawa ni Bugoy habang hindi inaalis ang tingin sa pusa. Maya-maya pa ay mas lalo siyang natakot nang may lumabas na kulay asul na liwanag mula sa balahibo nito at pumasok ang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi na siya nakatiis. Malakas ang kanyang sigaw na napaupo siya sa sahig. Pilit niyang kinukusot ang kanyang mga mata dahil sa takot. Lolo! Lolo, tulong! Tulungan niyo po ako, may maligno! Maligno po ang pusan to, Lolo! Halos masira ang pinto ni Lolo Isko sa lakas ng pagkakabukas ng matanda sa silid nito. Agad itong lumapit kay Bugoy na nanlalaki din ang mga matang nakatingin sa natutulog na pusa. Lolo! Lolo, maligno yan! May sa maligno po ang pusang yan! Bigla pong umilom ang mga sugat niya at nagkaroon po ng liwanag ang kanyang balahibo. At saka, para po pumasok sa mga mata ko, Lo! Ay, nako, Apo. Walang maligno. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Paanong magiging maligno itong pusa? Eh, tignan mo nga ang kalagayan niya. Wala siyang malay dahil sa sugat niya. Lo, hindi po ako maaaring magkamali. Nakita ko po na nagkaroon ng liwanag ang balahibo niya at pumasok pa nga po sa mga mata ko. Saka ang sugat niya po, Lo, tignan niyo po. Magaling na. Nilapitan ng matanda ang itinuturong sugat ng pusa. Subalit pati siya ay nagulat dahil naroroon na ulit ang sugat ng pusa. Walang bakas na may nagbago sa itsura nito. O ano? Baka naman namamalik mata ka lang dahil sa takot mo kanina.
Hindi naman nawala ang sugat niya, Apo. Ayan no, may dugo pa nga. Gamutin mo na ang sugat niya, saka bendahan mo ng tela. Bibili lamang ako ng amoxicillin sa tindahan para mabudburan mo o malagyan ang sugat niya nang mabilis gumaling. Lo, huwag niyo po akong iiwan mag-isa dito. Natatakot po ako eh. Nakita ko po talaga kanina, Lo. Nawala po talaga ang sugat niya sa paa. Nakita ko na, Bugoy. Nagkamali ka lang sa mga nakita mo. Sige na, sige na. Simulan mo ng gamutin ang sugat niya. At ako naman ay bibili muna ng gamot. Pusa lang yan eh, natatakot ka. Pabihirang batang ire. Talaga bang hindi po maligno ang pusang yan, Lo? Hindi nga. Kaya huwag ka nang magsisisigaw dyan. Para kang hindi lalaki eh. Hindi na po ba masama ang loob niyo sa nangyari sa kariton niyo, Lo? Hindi na. Ayos na ako. Masakit para sa akin na mawalan ng pinakamamahal na gamit. Pero kahit na anong gawin ko, ay wala na talagang pag-asa na maibalik pa ang mga nasira. Wala na tayong magagawa pa roon. Bahala na ang Diyos sa batang yon. Makakahanap din talaga siya ng katapat sa lahat ng kasamaan na ibinibigay niya sa atin. Ang mahalaga ay magamot kagad ang pusa. Mabilis lang ako. Babalik din kagad ako. Ang mabuti pa kumain ka na rin muna at baka gutom lang yan. Pagkalabas ni Lolo Isko sa pintuan, ay agad na sinulyapan ni Bugoy ang pusa na nakahiga sa lamesa. Takot na takot siyang lumapit dito dahil alam niyang hindi siya nagkamali sa kanyang nakita kanina. Maya-maya pa ay biglang nagising ang pusa at tumingin ng diretso sa kanya, kasabay ng paglitaw ng liwanag sa kanyang dalawang mga mata. Dahil sa takot ay pinispis niya ang kanyang mga mata sa pag-asang baka mawala ang liwanag na yon na nakikita niya. Pero nagkamali siya. Nang muli siyang tumingin sa pusa, ay halos manlaki ang kanyang mga mata nang balutin ito ng malakas na liwanag sa katawan. Naging isang napakagandang babae ito. Mahaba ang alon-alon nitong buhok. Maliit at maamo nitong muka. Kapansin-pansin din ang matulis nitong tenga na lampas hanggang sa ulo nito. Mas lalong nakadagdag sa ganda ng babae ang malakristal nitong mga mata na bumagay sa mga perlas na nasa ulo nito. Nakaawang ang kanyang bibig na hindi makapagsalita habang nakatingin sa nakalutang na babae. Nya! Sino po kayo? Paano po kayo naging isang babae? Huwag niyo po akong sasaktan ha! Nakikiusap po ako! Pugoy, hindi kita sasaktan. Teka, kilala niyo po ako? Oo naman, dahil naririnig kita. Mula sa simula, ay alam kong may mabuti kang puso. Kaya naman, nagpapasalamat ako sa'yo sa pagkakaligtas mo sa akin. Ano po bang kailangan niyo sa akin? At sino po kayo? Ano pong klase kayong nilalang? Ako si Diwatang Luna, na nangangalaga sa mga hayop at kalikasan. Kailangan ko ang tulong mo, Pugoy. Kailangan mapigilan ang paggasik ng lagim ng hari ng mga aswang na taong lobo. Kailangan namin makipag-ugnayan sa iyo dahil ikaw lamang ang may kakayahang lumaban sa kanya. Ano po? Hari ng mga aswang? Pero ano pong magagawa ng isang batang katulad ko, Diwatang Luna? Saka, bakit po ako? Pinagkalooban na kita ng matampusa upang makita mo ang mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. May taglay kang kapangyarihan na kayang bumuksa sa alagad ng kadiliman. Ikaw ang napili ko sa lahat ng batang nakatira dito dahil nakapasa ka sa pagsubok ko. Bukod pa ron, ay taglay mo na ang katangian ng isang mandirigman tutugis sa hari. Malaki ang may tutulong mo sa aming lahi, Bugoy. Pero, mahal na Diwata, natatakot po ako eh. Hindi ko po kaya. Sinasabi ko sa iyo, Bugoy, hindi mo na maiiwasan ang tungkuling nakaatang sa iyong balikat.
Pagpasok pa lang ng kapangyarihang liwanag sa mga mata mo, ay kaakibat na nito ang isang misyon. Isang tungkulin pupuksa sa mga kampon ng kadiliman. Kung hindi ka kikilos, manganganib ang buhay ng mga tao rito. Lalo na ang mga batang nalanakit na mga hayop. Sila ang pangunahing pagkain ng mga aswang na taong lobo dahil humihigop sila ng masasamang enerhiya. Balak nilang kunin ang siyam na buhay ng pusa upang makamit ang walang hanggang lakas ng kapangyarihan. Hanapin mo ang mag-asawang unang tumulong sa akin. Natalo ako sa labanan at nagkaroon ng malubhang sugat sa katawan. Bihag ng hari ng taong lobo ang mag-asawang nagbigay sa akin ng pagpapahalaga. Tulungan mo kung mailigtas sila, Bugoy. Kaya po ba may sugat kayo sa paa? Oo, Bugoy. Sapagkat hindi namin sila matatalo kung ang katawan namin ay sa engkanto. Kailangan tapatan ang kanyang katawan lupa. Katulad mong may mabuting puso na lalaban sa kanyang kapangyarihan. Tutulungan ka naman ng pusa upang hindi ka mahirapan. Mag-iingat ka, Bugoy. Walang sino man ang dapat na makakaalam tungkol sa iyong kakayahan. Dahil kapag nalaman ng hari na nasa iyo ang mahalagang kapangyarihan yan, malalagay sa panganib ang buhay ng mga mahal mo sa buhay. Sila ang gagamitin ng hari para mapasuko ka. Ihaharap ka niya sa pulang buwan. Doon lang niya makukuha ang kapangyarihang taglay mo. At yun na din ang magiging katapusan ng buhay mo. Pero, mahal na Diwatan Luna, paano ko po makikilala ang mag-asawang pinapahanap niyo po sa akin? Tignan mo ang mga pusa sa kanilang mga mata. Makikita mo ang kanilang totoong itsura. Dahil malakas ang kutob kong ginawa na silang mga pusa para hindi ko sila matagpuan. Diyos ko, yun po ba ang kakayahan ng hari ng mga aswang? Ang gawing mga hayop ang mga taong nagiging biyag nila? Nagkakaroon ng bisa ang kapangyarihan ng hari ng mga aswang sa taong nananakit sa mga pusa o sa mga hayop. Kung ganun po, ang mag-asawang pinapahanap niyo po sa akin ay minsan na pong nanakit ng pusa? Hindi, Bugoy. Ginamit lang sila ng hari ng mga aswang para makuha ko. Ginamitan lang sila ng malakas na mahika para malakit ng pusa. Inuutusan na muna niya ang mga bihag na gumawa ng masama bago niya ginagawang pusa. At ganun din ang gagawin niya sa lolo mo sa oras na malaman niya na sa'yo ko ipinagkaloob ang mutya ng matang pusa. Diyos ko, huwag naman sana madamay ang lolo ko, Diwatan Luna. Bakit niya po ito ginagawa? Dahil sa oras na maging hayop na ang taong nagiging bihag nila, madali na nila itong maihaharap sa pagpula ng buwan. Ito ang ritual ng mga taong lobo para sa pagpapalakas at pagpapahaba ng kanilang mga buhay. Kukunin nila ang siyam na buhay ng pusa at sisipsipin ng dugo. Sabay-sabay silang papaslangin sa pagsapit ng takdang oras. Kailangan mo magpadali, Bugoy. Pigilan mo at wakasan ang dumarami niyang alagad upang maramdaman nila na meron ng kumakalaban sa kanila. Bulabugin mo sila para hindi na sila makapambiktima pa ng mga tao. Kasabay ng paglaho ng liwanag sa katawan ng babae, ang pagbabalik naman ito sa pagiging pusa. Tila nagkataon na sumilip rin si Lolo Isko sa pintuan at iginala ang paningin sa loob ng bahay. Pumasok ito sa loob at pinagmasdang mabuti ng matanda ang nakaupong si Bugoy. Inilapag ng matanda ang dala nitong mga gamot sa lamesa. Anong nangyayari rito? Bakit parang namumutla ka yata, Bugoy? Ha? Wala po, Lolo. Hindi lang po siguro mawala sa isip ko ang lalaki na tagpuan natin kanina. Sa palagay niyo po, Lo, totoo po bang may mga aswang po sa baryo natin? Hay nako, tumayo ka na nga muna dyan. At para kang ewan sa itsura mo. Bakit parang naging interesado ka yata sa mga aswang? Wala naman po, Lolo. Natatakot lang po kung baka magising po tayo isang araw na puro aswang na po ang nakikita natin. Tumayo si Bugoy at kinuha ang gamot sa plastik. Sinimulan niyang lagyan ng gamot ang sugat ni Luna. Nilagyan na rin niya ng benda sa paa. Kaya lang, muntik na siyang matumba sa kanyang kinatatayuan
nang makita niya ang isang nakakatakot na nilalang sa tabi ni Luna. Kahit nasaan yung pusa pa si Luna, ay kaya pa rin itong makipag-usap sa kanya. Yun nga lang, ay hindi siya maaaring sumagot dito dahil katabi niya si Lolo Isko na nagpapaypay ng karton sa muka. Hindi lang ang mga maligno ang makikita mo, Pugoy. Pati na mga kaluluwang hindi matahimik. Lahat sila ay magpaparamdam sa'yo. Hindi mo sila pwedeng kausapin o tulungan dahil hindi sila sakop ng iyong kapangyarihan. Makikita mo lang sila pero hindi ka nila masasaktan. Gustong-gusto niya nang sumagot kay Luna pero hindi niya magawa dahil takot talaga siya sa mga kaluluwa o multo na magpapakita sa kanya. Gusto niya nang umayaw, kaya lang may kailangan pa siyang tuparin dito para makalaya sa malupit na hari ng aswang. Gagawin niya yun para sa kanyang Lolo Isko. Oh, bakit nanginginig yata ang kamay mo, Bugoy? Ako na nga gagawa niyan. Magpahinga ka na muna ron sa kwarto mo. Sige na. Mabuti pa nga po, Lolo. Sinulyapan lang ni Bugoy si Luna habang ginagamot ang sugat nito. Pagpasok niya ng kwarto ay halos mapatalon siya sa gulat nang makita ang mga nakatayong maligno sa paligid ng kanyang katre. Ang isang maligno ay kulay berde ang katawan na nakahiga pa sa kanyang higaan. Dala ng labis na takot ay napabalik siya sa kinaroroonan ng kanyang Lolo Isko. Lolo, dito na lang po ako matutulog sa mahabang bangko na to, Abay, bakit naman? Ano ba nangyayari sa'yo? At parang takot na takot ka yata. Lo, mukhang hindi ko po yata kaya tumagal sa bahay na to. Tigilan mo nga ako, Bugoy. Kanina ka pa. Naalala ko pala. Nagpunta ako sa barangay at inatras ko ang reklamo natin kay Castor. Kaya hindi na yun manggugulo sa atin dahil binalaan na siya ni Kapitan Igme. Ang dapat po sa kanya ay maturuan po ng leksyon. Huwag na. Sapat nang napagalitan siya ni Kapitan Igme. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng boses ng isang lalaking nagtatawag kay Lolo Isko. Nanggagaling yun sa labas ng kanilang bahay. Nagkatinginan sina Lolo Isko at Bugoy. Tao po! Tao po! Teka, si Damian ang tumatawag Ano kaya ang sadya niya sa atin? Ako na po ang harap sa kanya, Lo. Kayo na po ang bahalang gumamot sa pusa. Tumayo si Bugoy at lumapit sa pintuan ng balkonahe. Nakita niya si Mang Damian na nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Hindi niya masyadong kilala si Mang Damian dahil bihira lang itong umuwi sa kanilang baryo. Taga Maynila ang lalaki kaya nagtataka siya na bigla itong nagpunta sa bahay nila. Bakit po yon? Nandyan ba ang Lolo Isko mo? Nandito po. Bakit niyo po siya hinahanap? Magpapasalamat lang sana ako dahil sa pag-urong niya ng reklamo kay Castor. Pamangking ko kasi si Castor. Narinig ni Bugoy ang yabag ng paa ni Lolo Isko na papalabas sa pintuan ng balkonahe. Narinig ng matanda ang sinabi ni Mang Damian kaya hindi na ito nakatiis. Hinarap ng matanda ang nakatayong lalaki. Pamangkin mo palang walang yang bata na yon. Hindi porket iniurong ko na ang reklamo sa kanya, ay hindi na ako galit sa ginawa niya sa kariton ko. Inalisan niya kami ng pinagkukunan ng aming pangangailangan. Sana man lang, pagsabihan mo ang pamangkin mo nang hindi nakakaperwisyo ng ibang tao. Pasensya na po. Pagsasabihan ko po siya, Lolo Isko. Kaya nga po ako nandito para bayaran po mga nasira niya. Pagdamutan niyo na po itong nakayanan ko. Paano naman po ang halaga ng kariton na sinira niya, Mang Damian? Walang katumbas na halaga ang kariton na yon. Ako na talaga ang humihingi ng pasyensya sa inyong maglolo. Wala kasi ang mga magulang ni Castor, kaya hindi siya napagsasabihan na maayos. Sige na po, tanggapin na po ninyo itong kaunting halaga na nakayanan ko. Hindi na Damian. Pagsabihan mo na lamang ang pamangkin mo. Huwag na niyang uulitin sa iba ang ginawa niya sa amin. Sige po, pasensya na po kayo ulit. Nahabol na lamang ng tingin ni Bugoy ang papalayong lalaki, habang si Lolo Isko naman
ay nag-iwan na muna ng malalim na buntong hininga bago pumasok sa loob ng bahay. Sumunod siya rito at nakita nilang wala na roon ang pusang si Luna. Lolo, si Luna ay ang pusa po, lo. Nasa na po? Aba, dito ko lang siya iniwan kanina. Baka naman umalis na. May benda naman ng sugat nun. Kaya baka bumalik na sa kanyang amo. Sige na, apo. Magpapahinga na muna ako, ha. Kapag nagutom ka, ay kumain ka na lang. Parang napagod yata ako sa araw na ito. Kahit hindi ipinakita ni Lolo Isko ang lungkot sa mga mata nito, alam ni Bugoy na masyadong dinamdam ng matanda ang nangyari sa kanyang kariton. Kaya kahit natatakot sa loob ng kwarto, ay mas pinili na lamang niyang pumasok sa silid at matulog. Nagtalokbong na lang siya ng kumot para hindi niya makita ang mga nilalang na nakatayo sa kanyang tabi hanggang hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Nagising si Bugoy sa pagbalandra ng bintana niya sa kwarto. Napabalikwas siya ng bangon at tumingin sa bukas saradong bintana dahil sa malakas na hangin sa labas. Madilim ang paligid at panay ang pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Marahil ay nagising siya sa malakas din na pagdagundong ng kulog sa kanilang paligid. Luminga siya sa paligid ng kanyang kwarto at wala na roon ang mga nilalang na nakatayo sa kanyang tabi. Bumangon siya para isara ang bintana nang bigla niyang narinig ang malakas na sigaw ng lalaking humihingi ng tulong. Nagmumula yun sa kakauyan at malayo yun sa kanyang kinaroroonan. Tumalas din ang kanyang pandinig, maging ang kanyang paningin. Kaya naman, maingat at magaan ang kanyang mga paa na lumukso siya sa bintana. Mabilis ang kanyang takbo na parang lumulutang siya sa hangin. Unti-unti niyang naramdaman ang pagbalot ng malakas na liwanag sa kanyang katawan, maging ang paglitaw ng liwanag sa kanyang mga mata. Tumigil siya sa gitnang kagubatan at nakita niya ang nakahandusay na lalaki. Gumagapang ito sa lupa habang humihingi ng tulong. Manong, sino may gawa nito sa inyo? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip ay namimilipit ito sa sakit ng tiyan. Nagpagulong-gulong ito sa lupa habang hindi maintindihan kung ano ang hahawakan. Ramdam na ramdam ni Bugoy ang sakit sa boses ng lalaki at gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang bumalot sa katawan nito ang kulay itim na usok. Biglang nag-anyong kulay itim na pusa ang lalaki. Diyos ko, ito na yata ang sinasabi ni Luna. Nagsisimula na sila magasik ng lagim. Nahabol na lamang ng tingin ni Bugoy ang pusang mabilis na lumayo sa kanya. Panay ang ingaw nito na parabang humihingi ito ng tulong sa kanya. Inilinga niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Napansin niya ang aninong nakatayo sa unahan ng kanyang daan. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan habang hindi inaalis ang tingin sa aninong hindi kumikilos sa pagkakatayo. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa gubat? Hindi mo ba alam na delikadong manatili rito? Hindi sumagot ang aninong nakatayo sa kanyang unahang daan hanggang sa bigla na lang itong umalulong na parang asong gubat. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla itong tumakbo papalapit sa kanya. Pasugod itong umatake sa kanya at nagulat siya sa itsura ng halimaw. Isa itong taon lobo na may nakakatakot na anyo. Lumitaw ang malalagari nitong mga ngipin na may kasamang malapot na laway. Lumundag itong pakagat sa kanyang leeg. Subalit naiwasan niya ang una nitong pag-atake. Hinawakan niya ang leeg nito at inihagis niya sa damuhan. Bumagsak ito habang umaangil na parang asong nasasaktan. Magkakasunod ito na umalulong na parabang nagtatawag pa ng kasamahan. Saka muling sumugod sa kanyang kinaroroonan. Sinalubong niya ang kamay nitong nakahaya ng suntok sa kanya. Gamit din ang sarili niyang kamao. Ubod lakas niyang kinontra ang kamao nito, sabay talon na mataas. Pumatak siya sa likod ng taong lobo at magkakasunod niyang sinuntok ang likod nito. Pasadsad itong bumagsak sa lupa habang umaangil na parabang asong nasasaktan. Nakita niya ang kulay itim nitong balahibo sa katawan
na biglang nagkaroon ng hugis bilog na liwanag. Lumitaw si Luna sa kanyang tabi at ipinaliwanag nito kung ano ang ibig sabihin ng bilog na liwanag. Makinig ka, Bugoy. Ang nakikita mong liwanag sa kanyang tagiliran ay ang kahinaan ng kanyang katawan. Puntiryahin mo ang bilog na nakikita mo at mapapatay mo siya. Sa pagbukas ng iyong mga kamay ay biglang lilitaw ang malaapoy na latigo na papatay sa mga nilalang na magtatangka sa buhay mo. Saka muling naglaho sa kanyang paningin. Ibinuka nga ni Bugoy ang kanyang kamay at nagulat siya sa nakita niyang liwanag sa kanyang palad. Dahil nagkaroon ngayon ng nagliliwanag na latigo. Nababalutan yun ng apoy, kaya yun mismo ang inihagupit niya sa tagiliran ng aswang. Isang atake lang ng latigo ang ginawa niya at tuluyan na itong nalusaw sa kanyang harapan. Para itong nasunog na papel na sumama sa hangin ng abo. Ngunit bago pa man siya makakabawi sa pagkabigla, ay dumating pa ang 2 taon lobo. Isang kulay puti na may kulay itim na balahibo sa noo at isang kulay itim na taon lobo ang nakatayo sa kanyang harapan. Umaangil ang mga ito na nakadipa pa ang mga braso. Ito marahil ang tinawag ng napatay niyang aswang. Ipinakita niya ang paghagupit ng kanyang latigo sa lupa, subalit hindi natinag ang mga ito. Malakas ang mga itong umangil at magkasabay na sumugod sa kanya. Isang mataas na pagtalon ang ginawa niya, kaya naiwasan niya ang pagdakip ng mga halimaw sa kanya. Pinitik niya ng latigo ang likod ng kulay puting taong lobo at pasadsad itong bumagsak sa lupa. Bumagsak sa lupa si Bugoy habang nakabuka ang kanyang mga binti. Hinarap naman niya ang kulay itim na taong lobo at sunod-sunod niyang pinagpapapalo ang katawan nito nang umaapoy niyang latigo. Halos mabingi si Bugoy sa lakas ng atungal ng mga taong lobo dahil sa sakit at pagkapaso ng katawan nito mula sa umaapoy niyang latigo. Nilapitan niya ang mga ito at sunod-sunod na pinagsususuntok sa tiyan kung saan pinuntirya naman niya ang kahinaan nito. Sumuka ng dugo ang mga ito hanggang sa magkikikisay ang katawan at nalagutan ng hininga. Grabe! Hindi ako makapaniwalang natalo ko sila! Diwatang Luna! Nasaan ka? Magpakita ka po sa akin! Pero hindi nagpakita si Luna sa kanya, kaya alam niyang wala ng banta ng panganib sa paligid. Hinanap niya ang pusang nakita kanina para iuwi sa kanilang bahay. Walang kaalam-alam si Bugoy na ang kanyang anyo ay nagbago na rin. Kahawig na siya ng pusa, kaya kahit sino ang makakita sa kanya ay hindi na siya makikilala. Pero agaw pansin ang malakas na liwanag sa mata niya na sa palagay niya ay kahawig din ng mga mata ng isang ordinaryong pusa. Bumalik siya sa kanilang bahay dahil hindi niya na nakita ang pusang nakataka sa kanya. Nag-alala siyang baka sa mga sandaling yun ay nagtataka na ito sa naging pagbabago sa anyo nito. Sa bintana ulit siya dumaan. Pagbagsak niya sa saig ay umikot lang siya ng 2 beses at muling bumalik ang kanyang dating anyo. Nangihinang napaupo siya sa gilid ng katre habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay. Muling lumitaw sa kanyang harapan ang diwatang si Luna. Mag-iingat ka sa mga ikinikilos mo, Bugoy. Hindi nila dapat malaman kung sino ka. Dahil kung hindi, aatakihin nila ang kahinaan mo. Ibinalik ko na rin sa dati ang nasira niyong kariton. Subalit, iniba ko lang ang itsura upang hindi mahalata ni Lolo Isko. Gamitin mo ang kariton sa lihim na pagmamatsyag sa buong baryo. Kung dati bumibili ka ng mga bote, ngayon naman ay mag-iipon ka ng mga pusang nakakalat sa kalye. Ililigtas natin sila sa kamay ng hari ng mga aswang. Teka, ano pong ibig niyo sabihin, Diwatan Luna? Hahanapin ko po mga taong ginawang pusa ng hari ng mga aswang? Ganun na nga, Bugoy. Kailangan maunahan natin si Haring Bagubo. Nasa panganib ang mga tao sa oras na magkasama ang mga pusa sa ritual. Magiging halimaw sila at papatay ng mga tao para sila ay mabuhay o di naman kaya ay tuluyan na silang mamamatay. Dalhin mo rito ang mga pusang makukuha mo. May proteksyon ng kariton
At sa oras na mailagay mo na mga pusa sa loob ng kariton, hindi sila makikita ng mga aswang na naghahanap din sa kanila. Ang mahirap pa nito, hindi halos nararamdaman ng kapangyarihan mo ang presensya ng hari kapag nasaan yung tao ito. Kaya mag-iingat ka, Bugoy, dahil baka nakakasalamuha mo na siya, ngunit hindi mo pa alam. Sabay na napalingon sina Luna at Bugoy sa pagbubukas ng pinto ng silid niya. Iniluwanon ang kanyang lolo Isko na nagkukusot pa ng mga mata. Saka tinignan kung sino pa ang kasama niya sa loob ng kwarto. Sino ba kausap mo, Bugoy? Ano ba ang pusa na sinasabi mo? Kanina pa ako nagtataka sa mga naririnig ko sa'yo. Wala po, Lo. May nakita po kasi akong pusa sa loob ng silid ko. Pinaalis ko lang po. Hala, sige, matulog ka na. At masyado ng malalim ang gabi. Bukas ay maaga pa tayong aalis para maghanap ng pwede nating mapagkakitaan. Hindi na sinabi ni Bugoy na meron na silang kariton na magagamit. Hahayaan na lamang niyang makita ng matanda na meron na itong kariton sa labas ng kanilang bahay. Nang lumabas sa kanyang silid si Lolo Isko, ay sakalang nakaramdam ng antok si Bugoy. Dahil sa naganap na pakikipaglaban ni Bugoy sa mga kampon ng kadiliman, ay mabilis siyang nakatulog nang dahil sa pagod. Kinabukasan ay malalakas na pagsigaw ang narinig ni Bugoy mula sa labas ng kanilang bahay. Kaya alam na niyang nakita na nito ang kariton na sinasabi ni Luna kagabi. Ang hindi alam ng matanda na simula na rin yun ng pagkilos niya sa pagliligtas sa mga pusang biyag ni Haring Bagubo. Mabilis siyang napabalikwas ng bangon at nagmamadaling nagtungo sa labas ng kanilang tahanan. Nakita niya ron si Lolo Isko na halos maluwa sa sobrang saya habang hawak ang kapirasong papel. Nakaparada yon sa labas ng kanilang bakuran. Naluluwa ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Diyos ko, Bugoy! May taong tumulong sa atin! Ipinagawa niya ang ating kariton! Heto'n sulat kamay ng may busilak na pusong nag-iwan ng kariton dito! Dahil po yan sa kabutihang loob po nyo, Lolo. Kaya po kayo binibigyan ng biyaya ng Diyos. Diyos ko! Marami pong salamat talaga! Salamat, Panginoon! Nako, sabit na akong itulak-tulak ulit itong kariton ko! Hindi talaga maitago ang tuwa sa mga mata ni Lolo Isko habang hinahaplos ang bawat kanto ng kariton. Akma na sanang aalis ito para masubukan ng kariton, ay pinigilan niya ito. Lolo, sandali lang po. Ako na lang po muna magtatrabaho. Dumito na po muna kayo sa bahay. Ako po muna mamimili ng bote. Ayoko po munang magtrabaho kayo ngayong araw. Para na rin po to sa kalusugan nyo, Lo. Abay, bakit naman na po? Biglang-bigla naman yata ang pagpigil mo sa akin. Gusto ko pa naman sanang subukan kagad ang kariton natin. Lo, ayoko na pong maulit ang nangyari sa atin sa daan habang naglalakad tayo. Mas lalo naman akong manghihina kung dito lang ako sa bahay. Para namang sumang-ayon kay Bugoy ang pagkakataon at biglang nahilo ang matanda. Napaupo ito sa unang baitang ng kanilang hagdan ng balkonahe. Oo, Lo. Nakita nyo na? Bigla po kayong nahilo. Lo, sige na po. Magpahinga na po muna kayo. Ako na pong bahalang mamili muna ng mga bote. Pambihira na yan. Sobra kasi ako natuwa siguro, Apo. Akala ko ay hindi na makakabalik ang kariton ko. Kahit bago na ang gulong at kahoy nito, ang mahalaga, kagaya pa rin siya nung nasira akong kariton. Hindi na bago ang estilo. Kaya lang, sino naman kaya ang taong nagmagandang loob na nagpagawa ng kariton para sa atin? Hindi kaya si Damian? Naku, Lo, imposible po yun. Nakita niyo po ba yung inaabot niyang bayad kahapon? Aba, 100 piso. Talagang para yatang nang-iinsulto po sa atin eh. Saka malay niyo po, kung ang tumulong po sa atin, ayaw magpakilala kaya idinaan na lang po niya sa sulat. Ang mahalaga po, Lo, magpasalamat po tayo sa Diyos sa biyayang ibinigay niya po sa atin. Tama ka, Apo. Marami ang tumutulong sa kapwa na ipinapaalam pa sa lahat ang kanyang ginagawa. Samantalang ang taong tumulong sa atin ay ayaw magpakilala.
ni ayaw tumanggap ng pasasalamat mula sa atin. Yun ang tunay na pagtulong, Apo. Walang hinihintay na kapalit at hindi kailangan ipaalam sa iba ang nagawa niyang tulong sa atin. O paano Lo? Kung ganun po ayos na po kayo. Ako na po muna ang mag-isang maglalakad para sa ilang araw po nating pagpapahinga sa pamimili ng mga bote. Iwasan mo lang, Apo, si Castor, ha. Hanggat kaya mong umiwas, gawin mo para wala ng gulo. Tango na lamang ang itinugon ni Bugoy sa kanyang lolo Isko. Pagkatapos niyang magbihis at kumain ng almusal, ay nagsimula na siyang maglakad sa mabatong kalsada. Maririnig ang tunog ng gulong na tumatama sa mga bato, pati na ang ingay ng ilang mga kabataan na naglalaro sa harapan ng bahay ng mga ito. Ilang minuto siyang nagtutulak ng kanyang kariton at sinadya niyang hindi magtawag ng mga batang magbebenta sa kanya ng mga bote. Malikot ang kanyang mga matang hinahanap ang mga pusang makikita niyang gumagala sa kalsada. Kahit hindi masyadong dikit-dikit ang mga bahay, ay nahihirapan pa rin siyang makita ang mga pusang may taglay na kulay asul na mga mata. Yun ang palatandaan na ito ay isang dating tao. Hanggang sa nakakita siya ng dalawang kulay itim na pusa na merong nagbabantay na maligno. Siya lang ang nakakakita sa mga ito, kaya na lamang niyang yun na ang ilan sa mga pusang nabiyag ni Haring Bagubo. Kapag sumapit ang pulang buwan, ay mawawala ang mga ito sa sarili at kusang pupunta sa lugar na pagdadausan ng pagriritwalan para sa pagsasagawa nito ng pagpatay sa mga biyag. Tinitigan niya ang mga ito. Kusang lumapit ang dalawang pusa at sumampa sa kanyang kariton. Nagkaroon ng liwanag ang bawat gilid ng kariton. Indikasyong may bumalot na rito na proteksyon para hindi ito mapansin ng mga alagad ng hari ng aswang. Maya-maya pa ay natanaw niya ang grupo ni Castor kasama ang 4 nitong mga kasama. Pinagtutulungan ng mga itong pahirapan ang 2 pusa na nagpupumiglas dahil sa takot. Nilapitan niya ang mga ito at napansin niya kagad ang mga kalmot sa kuko sa braso ng batang si Castor habang pinagtatawanan ang mga pusang hawak nito. Aba! Talagang siniswerte tayo ngayong araw na to, ah. Tingnan mo nga naman kung sino ang dumating. Abat, nakabili na pala kayo ng bagong kariton, ha? Kanino galing ang perang ipinambili nyo dyan, ha? Kay Tito Damian ba? Ayoko ng gulo, kaya umalis na kayo sa harapan ko. Ang kailangan ko yung pusang hawak nyo. Pati ang walang kamuang-muang na mga pusa, pinahihirapan nyo. Talagang sagad na sa buto ang kasamaan nyo. O bakit pati ang paglalaro namin sa mga pusa ay pinakikialaman mo, ha? Gusto mo ba't tamaan? Huwag niyo akong subukan, Castor. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa niyo sa lolo ko at sa karito namin. Kaya nakikiusap ako. Huwag niyo akong piliting lumaban sa inyo dahil hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo. Aba, mga tol, narinig nyo ba yun? Pumapalag na tong duwag na to, ah! Sa tulong ng udyok ng ibang kasama ni Castor, inutusan ng mga ito si Castor na suntukin sa muka si Bugoy. Kaya lang, bago pa dumapo ang kamao nito sa kanyang muka, ay nakailag na siya at agad na nakaganti ng sipa sa sikmura nito. Hindi ito natinag at pinispisan lang ang damit na narumihan mula sa suot niyang tsinelas. Umugong ang tawanan ng may tonong pangaasar, kaya hindi natanggap ni Castor ang ginawang pamamahiya rito ni Bugoy. Umatake ulit ito ng magkakasunod na suntok sa kanya, subalit mabilis pa rin niya yung naiiwasan. Isang simpleng tapik ang ginawa nito sa kamay niya at dire-diretso itong napasubsob sa lubak sa kalsadang may konting tubig. Sumubsob ang mukha nito sa lubak at hindi kagad nakabangon. Kaya naman, sumugod na rin ang iba pa nitong mga kasama at pinagtulungan siya ng mga ito na suntukin. Ngunit katulad ng nangyari kay Castor, isa-isa rin bumagsak ang mga ito sa lubak na binagsakan ni Castor. Sa kanya ito nilapitan. Magpasalamat kayo at wala akong balak na tuluyan kayong saktan. Dahil nangako ko kay Lolo, naiiwas ako sa gulo. Kaya lang ay hindi yun nangyari. Kaya sa susunod na magkikita tayo, hindi lang yan ang aabutin nyo sa akin. Hayop ka, Bugoy! May araw ka rin sa amin. Naunahan mo lang ako, eh. Pagsisisihan mo ang ginawa mo.
Gaganti talaga ako sa'yo. Hihintayin kita, Castor. Hindi ako natatakot sa banta mo. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ni Bugoy habang pinagmamasdan ang nabasang mga damit ng mga ito. Sa isip niya ay naiganti na niya si Lolo Isko. Alam niyang masama ang ginawa niya, kaya lang ay ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Sa kanya tinitigan ang 2 pusa na hindi umaalis sa lugar kung saan ito ibinaba ng mga kaibigan ni Castor. Dinampot niya ang mga ito habang panay ang ngiyaw at inilagay sa loob ng kariton. Nilisan niya ang lugar na yon, naiwan si Castor at ang kaibigan nito na nakahiga pa rin sa kalsada. Nahabol lamang siya ng tingin ng mga ito. Buong araw na naglibot si Bugoy sa buong baryo hanggang sa abutan na siya ng pagdilim sa daan. Lumabas muli ang malakas na liwanag sa kanyang harapan at nakita niya si Luna na nakalutang sa hangin. Masaya ito sa nakitang 16 na pusang nakaupo lang sa kariton at hindi umaalis. Masamang balita, Bugoy. Hindi ko alam kung paano magsisimulan sa'yo ang biglaang pagbabago sa plano natin. Bakit po, Diwatan Luna? Nalaman kong mamayang hating gabi na ang pagsikat ng kulay pulang buwan. Ang ibig sabihin lang nito, mamaya na isasagawa ang ritual at ang nakuha mo mga bihag ay wala pa halos sa kalahati ng nabiktima ni Haring Bagubo. Marami pang pusa ang nawawala. Ano po? Hindi ko alam na nagawa ng paraan ni Haring Bagubo ang pagtatago sa kulay pulang buwan at ngayon ko lang nalaman na ngayon na isasagawa ang ritual. Pero mahal na Diwatan Luna, paano po mga pusang ito? Itago mo sila sa bahay niyo at saka mo nalang ipaliwanag sa lolo mo kung ano ang dahilan ng ginagawa mo. Bilisan mo, kailangan natin paunahan ang mga pusa sa pagpunta sa pusod ng kagubatan para sa pagsasagawa ng ritual. Halos hindi lumapat sa lupa ang mga paa at mga gulong ng kariton ni Bugoy dahil sa pagmamadaling makauwi sa bahay ni Lolo Isko. Kaya lang, biglang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makitang sira at wasak ang dingding ng kanilang balkonahe. Nagkalat ang mga gamit sa labas na parabang may nagpambuno sa loob ng kanilang bahay. Nagmamadali siyang umakyat sa itaas at pumasok sa loob ng kubo nila. Nakita niya ang mga engkantong nagbabantay sa matanda at sinabi ng mga itong may kumuha sa matanda. Isang taong lobo na kumaladkad sa kanyang lolo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Bugoy. Magkahalong takot at pag-aalala ang naramdaman niya. Hindi! Hindi maaari to! Si Lolo Isko! Hindi ko dapat siya iniwan! Patawarin niyo po ako, Lolo! Hintayin niyo po ako! Ililigtas ko kayo! Umiiyak na napaupo si Bugoy sa upuan na nakaharap sa lamesa. Nakita pa niya ang pagkaing nakahain sa ibabaw ng lamesa para sa kanya. Kaya mas lalo siyang nag-alala dahil nasa panganib na ang kanyang Lolo Isko. Maya-maya pa ay narinig niya ang kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Mabilis siyang lumabas ng kanilang kubo, ngunit bigla rin ang pagbalandra niya sa dingding nang maramdaman niya ang pagtama ng kamao sa kanyang sikmura. Bumagsak siya sa saig at naramdaman niya ang pananakit ng kanyang tiyan. Nahirapan siyang huminga. Pumasok ang kulay itim na taon lobo. Umaangil itong parang asong galit habang tumutulo pa ang laway na nakatingin sa kanya. Pinilit niyang tumayo at umikot ng 2 beses sa ere. Lumitaw ang matang pusa niya na nagpaatras sa kalaban. Bumalot ang liwanag sa buo niyang katawan. Kaya naman, nasilaw ito na napataklob pa ng braso sa mga mata. Nagkaroon ng pagkakataon si Bugoy na atakihin ito sa pamamagitan ng kanyang kamao. Sinundan niya ang paglitaw ng hugis bilog na liwanag sa katawan nito. Yun ang kanyang pinuntirya. Magkakasunod na suntok ang pinakawalan niya sa tagiliran nito, kaya't pasadsad itong bumagsak papalabas ng bahay. Pumatak ang katawan nito sa mismong hagdanan at halos mapaigik ito sa sobrang sakit. Mabilis siyang lumapit dito at sinakal niya ito sa leeg. Hayop ka!
Saan niyo dinala ang lolo ko? Saan? Magsalita ka! Saan niyo dinala ang lolo ko? Bawat tanong ni Bugoy ay isang suntok sa muka ang kanyang pinapakawalan. Galit na galit siya sa ginawa ng hari na mga ito sa pagdukot sa kanyang pinakamamahal na lolo. Hindi na kinaya ng aswang ang lakas ng kamao ni Bugoy at napilitan itong ituro kung nasaan ang kanyang lolo Isko. Nalaman niyang ginawa ng pusa ang matanda. Tumayo siya habang naluluwa sa galit. Lumabas ang kanyang latigo sa kanyang kamay at hinagupit niya ng paulit-ulit ang katawan ng aswang. Natunaw ang katawan ng taon lobo dahil sa apoy na dumikit dito. Umalingasaw ang mabahong amoy mula sa nasusunog na balahibo ng hayop. Hindi pa man siya nakakabawi ng lakas. Tumilapon si Bugoy sa halamanan ni Lolo Isko. Nasundan niya ang pinagmulan ng malakas na kamao. Nakita niya ang isang kulay abo na taon lobo. Mapula ang mga mata nito na mabilis lumapit sa kanya at ibinaon ang kuko sa kanyang dibdib. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Binuhat siya nito at ibinalibag siya sa lupa. Tumayo ito sa kanyang harapan at umalingaw-ngaw ang malakas nitong halakhak. Sino ka para pigilan ako sa mga plano ko? Alam ko ang ginagawa niyo ni Luna. Alam kong nakuha mo na ang iba pang mga pusa. Ang buong akala ba ninyo ay porkit malayo sa akin ang mga pusa na yan, ay hindi ko makukuha ang kanila mga buhay? Diyan kayo nagkakamali. Saan man sulok sila naroroon, hanggat abot sila ng sikat ng pulang buwan, ay wala silang takas. Hindi sila makakaligtas sa kapangyarihan ko. Hindi ka magtatagumpay! Ibalik mo sa akin si Lolo Isko ko! Ibalik mo siya sa akin! Hindi ako magpapakahirap ng ganito kung mauuwi lang sa wala ang lahat ng mga pinaghirapan ko. Marami na akong pinagdaanan. Hindi mo na ako mapipigilan! Akma na sanang susugod ito papalapit sa kanya nang biglang lumitaw si Luna at ito ang nakipaglaban sa hari ng mga aswang. Kitang-kita niya ang pagbagsak ni Luna sa lupa habang nasugatan ito sa braso. Mabilis siyang tumayo para tulungan sana ang diwata. Subalit nabigla siya sa paglitaw ng kulay itim na usok mula sa kamay ng taon lobo. Sa kanyang harapan ay kitang-kita niya kung paanong binalot ng usok ang buong katawan ni Luna. Unti-unti itong naging pusa hanggang sa tuluyang mahawakan ito sa batok ng aswang. Diwatan Luna! Anong ginawa mo sa kanya? Ibalik mo siya sa dati niyang anyo! Hindi pa natatapos niyan ang pagpapakita ko ng lakas ng aking kapangyarihan! Mga demonyo kayo! Pakawalan niya ako! Pakawalan niya ako! Nanlaki ang mga mata ni Bugoy nang makita si Castor kasama ang mga kaibigan nito na hawak ng 5 mga taon lobo. Tigi-isang hawak ang mga ito sa leeg ng bawat batang biyag ng mga ito. Anong gagawin mo sa kanila? Bugoy! Tulungan mo kami! Nakikiusap kami! Tulungan mo kami, Bugoy! Parang awa mo na! Pakawalan mo sila, Haring Bagubo! Kung hindi, ay magsisisi ka! Pagmasdan mo ang gagawin ko sa kanila. Sa huli, makukuha ko rin ang kapangyarihan taglay ng mga mata mo. At kapag nagtagumpay ako sa gagawin kong ritual, kapag napagsama-sama ko ang malakas na enerhiyang nagmumula sa katawan ng mga pusang naikulong ko sa kapangyarihan ko, ay mapupunta na sa akin ang mga matang yan. At ako na ang magiging pinakamalakas na hari sa buong sanlibutan. Hindi! Hindi mangyayari yun! Pakawalan mo sila! Iniangat ng aswang ang kamay nito at lumitaw ang kulay itim na usok. Lumapit yon sa kanyang leeg at sa mga batang naroroon. Tila merong kadenang nakasakal sa kanilang lahat. At dahil taglay ni Bugoy ang kapangyarihan ng matang pusa, ay nasaktan lang ang palad ng hari ng aswang. Tuluyan na ngang nagawa nito ang masamang balak sa mga kabataan. Naging kulay itim na pusa si Castor kasama ang mga kaibigan nito. Ni hindi maigalaw ni Bugoy ang kanyang katawan para lumaban.
dahil sa itim na kapangyarihan ni Haring Bagubo. Dinala ng mga alagad ang mga pusa. Naiwang nakatayo sa kanyang harapan ang hari ng aswang at sa isang iglap ay nagbago ang anyo nito. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makilala kung sino ang hari ng mga aswang. Ikaw? Ikaw si Mandamyan ah! Ikaw pala si Haring Bagubo, hayop ka na nagtatago sa katawan ng isang tao! Ang sama mo! Paano mo nagawa to? Pati ang pamangkin mong si Castor ay ginawa mong pusa! Talagang wala kang kasing sama! Kampon ka ng demonyo! Hindi ko sa totoong pamangkin. Wala akong bahid ng dugo sa kanyang katawan. Dahil ang kanyang mga magulang ay kasama na rin sa aking mga biyag. Ang lahat ng mga nakikialam sa mga plano ko ay alipin ko na. Ikaw lang ang hindi ko pa nakukuha. Hayop ka! Magbabayad ka, demonyo ka! Puro kang ngawa, kulang naman sa gawa. Marami na napapahamak ng dahil sa kahinaan mo. Kung gusto mo silang iligtas, sumunod ka sa akin at sa harap nila mismo ipapatayin kita. Kasama ang mga mahal mo sa buhay. Lalo na ngayong nabiyag ko na ang diwatang si Luna. Wala ka nang magiging laban sa akin. Mabilis itong nagpalit ng anyo at mula sa pagiging tao ay naging isang mabangis na taong lobo ulit ito. Tumakbo ito sa kagubatan at naglaho sa kakawian. Nanghihina naman ang katawan na napaupo si Bugoy sa lupa. Saka lang siya nakawala sa pagkakagapos ng kapangyarihang itim sa katawan niya. Wala siyang nagawa nang gawing pusa ang mga kabataan at napasulyap siya sa kanyang kariton. Kitang-kita niya na nakaupo lamang ang mga pusa sa sahig ng kariton habang bakas sa mga mata ang kalungkutan at paghingi ng tulong sa kanya. Maging ang mga engkantong umiiyak na nakabantay sa kanya ay dismayado rin nang matangay ni Mang Damian ang diwatang si Luna. Tila nawawala na siya ng pag-asang mailigtas pa ang mga biyag, kaya't inipon niya ang buo niyang lakas at mabilis na tumakbo pahabol sa mga kalaban. Sinundan niya ang amoy ng hari ng mga aswang. Lakad at takbo ang ginawa niya para lamang maabutan ang mga ito. Para nang binabayo ang dibdib niya sa pag-aalala para sa kanyang lolo Isko at sa iba pang mga bihag. Habang ang malakas na hampas ng hangin na bumabangga sa kanyang muka ay tila apoy naman na nagpapatindi sa kanyang galit. Mataas ang talon na nagpalipat-lipat siya sa mga puno. Pasadsad siyang tumigil sa pagtakbo nang makita niyang nakaharang sa daan niya ang hari ng mga aswang. Nakangisi itong naglalaway ang bibig na tila ba nagpapahabol pa sa kanya. Kusa siyang dinadala sa lugar kung saan ito gagawin ang ritual. Umatake siya rito sa pamamagitan ng paghagupit niya ng malaapoy niyang latigo. Mabilis siyang naiwasan ng kalaban at nakakaganti sa kanya ng pagkalmot sa kanyang katawan sa pamamagitan ng matutulis nitong mga kuko. Kitang-kita niya na naghilom ang kanyang sugat sa dibdib. Bago niya muling hinabol ang hari ng aswang, hanggang sa sumapit sila sa gitnang malawak na lupa na walang makikitang damo na nakatanim. Sa gitna ay ang maiingay na mga pusa na nakakulong sa hawla na kahoy. Kasabay ng pagbabalik sa anyong tao ni Mang Damian, tumayo ito sa tuktok ng malaking bato at natatapatan ng bilog na buwan. Hindi na ako makapaghintay sa pagsilip ng pulang buwan. Makikita na ng lahat ang unti-unting pagsanib ng buhay ng mga pusa sa aking katawan. Makakaipon ako ng mga buhay at kailanman ay hindi na ako mamamatay. Maghahari ako ng matagal sa buong kalupaan. Lalo na kapag napunta na sa akin ang matang pusa mo, Bugoy. Hindi! Hindi mangyayari yon! Dahil pipigilan kita sa abot ng aking mga kaya. Tutunawin ko ang iyong katawan hanggang sa mawalan ka ng silbi. Ibabalik kita sa impyernong demonyo ka, kasama ang mga alagad mong kampo ng kadiliman. Kung kaya mo akong labanan, habulin mo muna ako habang hindi pa sumisilip ang pulang buwan. Alam mo bang pinahirapan ko muna yung lolo Isko bago ko siya ginawang pusa?
Muli itong nagsataong lobo, nagpahabol ito sa kanya at dahil sa matinding galit niya sa ginawa nito sa kanyang lolo Isko, inatake niya ito ng kanyang latigo. Tinamaan ito sa paa, kaya naman bumagsak ito sa mabatong lupa na agad din namang bumangon. Mabilis itong tumakbo papalayo sa kanya. Nawala ang pagkaaswang nito dahil yun sa epekto ng latigo sa katawan nito, kaya't sinubukan itong lumayo sa kanya. Talagang hindi siya nito tinitigilan. Nagpaikot-ikot sila sa kagubatan. Halata sa kalaban na pinapagod lamang siya nito, pero ang hindi alam ni Haring Bagubo, hindi siya nakakaramdam ng pagod, maliban na lamang kung maglalaho ang liwanag sa kanyang mga mata. Hanggang sumapit sila sa madilim na bahagi ng kagubatan. Tanging ang mga naglilingas lang nilang mga mata ang nag-uusap sa mga sandaling yun. Ibinato ni Mang Damian ang kulay itim nitong mutya sa gitna ng kanilang paglalaban, habang nakatungtong ito sa magaspang at mataas na bato na parang hinihintay siya nitong dumating. Isang hamon yun ng pakikipagduelo sa harap ng mga biyag. Sa likod nito ay ang bilog na buwan na walang liwanag, kundi ang kulay puting kalangitan ang nagsisilbing tanglaw sa unti-unting pagbabago ng anyo ni Mang Damian. Kitang-kita niya na humaba ang mga kuko nito sa daliri. Inihawak yon sa balat nito sa leeg na unti-unting natutuklap para magpalit ng anyo. Lumitaw ang kulay abo nitong mga balahibo sa katawan at humaba ang bibig pati ang tenga nito hanggang sa magmukha na itong taong lobo. Sumigaw ito ng alulong habang nakatingala sa langit at umaangil. Samantalang si Bugoy naman ay naramdaman ang unti-unting pagbabago sa kanyang anyo. Subalit hindi pa man siya tuluyang nakakapagpalit ng kanyang anyo, ay bigla na siyang sinunggaban ng taong lobo. Bumagsak siya pasadsad sa mabatong lupa habang nakadaga nito sa kanyang tiyan. Hindi ko hahayaang matalo ko ng isang batang walang silbi at mahina. Walang laban ang kapangyarihan mo kumpara sa kapangyarihan ko. Kaya habang maaga pa, sumuko ka na at hintayin na lang natin ang pagsilip ng pulang buwan para mailipat mo na ang iyong matang pusa sa akin. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka sa mga binabalak mo. Dahil hindi ko pa lubusang ginagamit sa'yo ang kapangyarihan ng isang batang tinatawag mong mahina. Wala na. Wala ka nang magagawa. Ginawa ko na rin pusa ang lolo mo. Kaya hindi ka na makakatakas. Magkasama ko kayong papatayin ng hayop mong lolo Isko. Hindi mo kami mapapatay, hayop ka! Dahil sa mga sagdaling to, ito na magiging katapusan mo. Lilipulin ko kayong lahat at wawasakin ang buhay na iniingatan mo. Kasabay ng paglitaw ng pulang buwan. Kasabay din ng pagpula ng buwan. Ikakalat ko ang dugo mo sa lupa. Ibabalik ko sa'yo ang lahat ng kasamaan mo at tutunawin kita gamit ang kapangyarihan ko! Magkakasunod na suntok sa muka ang ginawa ni Bugoy na nagpabagsak sa katawan ng taong lobo na si Mang Damian. Sumabog ang dugo nito sa hangin kasabay ng pagbagsak nito sa lupa. 2 beses itong gumulong at bumalandra ang katawan sa malaking bato na nakaharang sa daan. Tumayo si Bugoy, dala ng matinding galit sa ginawa nito sa kanyang lolo at kay Luna. Sumigaw siya ng malakas na parabang meron siyang balat na pinupuntirya sa katawan. Lumabas ang mahahaba niyang kuko na parang kasing talas ng blade. Nahawakan ni Bugoy ang kanyang muka at lumitaw ang malakas na liwanag sa kanyang mga mata. Kitang-kita niya ang kulay asul na liwanag na hugis bilog sa katawan ni Mang Damian. Nagsalubong sila sa gitna at nagpambuno ng lakas sa lakas, tapang sa tapang. Maririnig ang malalakas nilang pag-angil at tunog ng pagbagsak ng katawan ng taong lobo sa lupa. Hindi makontrol ni Bugoy ang kanyang galit at sa isang iglap ay lumaki ang kanyang katawan na katumbas ng katawan ng kalaban. Umalulong ang taong lobo dahil sa takot at ingaw naman ang maririnig sa boses ni Bugoy. Muli silang nagsuntukan at nagpalitan ng mga suntok. Hindi na kinaya ni Mang Damian ang lakas ng kapangyarihan ni Bugoy. Bumagsak muli ito sa lupa at hindi na nakabangon. Hindi ka magtatagumpay sa pagkakataong ito. Dahil ako na
ang magiging tagapagtanggol ng mga pusang ginawa mong alipin. Halika rito. Ipapakita ko sa mga alagad mo kung paano kung wawasakin ang katawan ng kanilang hari. Huwag kang magmalaki na kaya mong gawin ito sa akin dahil tuwag ka at kahit nagtatago ka sa kapangyarihan taglay ng mata ng pusa ay wala ka pa rin binatbat kumpara sa akin. Mas lalo lamang nitong ginalit si Bugoy kaya naman hinawakan niya ito sa kamay at pasadsad sa lupa na hinila niya ito at ipinagbalibagan sa bawat kanto ng mga batong madadaanan nila. Dinampot niya ang kulay itim na mutya na inihagis nito kanina at itinapon yun sa malayo. Sa kanya kinalmot ito ng kanyang kuko sa dibdib, sa muka at sa katawan. Maging ang kanyang kuko ay nabalutan din ng liwanag. Nag-iiwan yun ng malalalim na sugat na hindi kayang pagalingin ng kapangyarihan ng hari ng mga aswang. Hanggang sa para na itong naging isang lantang gulay. Sa kanya inatake ng suntok ang tagiliran nito kung saan ay naroon ang kahinaan nito. Kasunod ng pagbagsak sa lupa ni Mang Damian, ang paglitaw naman ng kanyang latigo sa kanyang mga kamay. Hinagupit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa matunaw ang buo nitong katawan. Sumama ang nagbabaga nitong katawan sa hangin at sumabog sa ere hanggang sa tuluyang nawasak at naglaho sa kawalan. Nanghihinang bumagsak sa lupa ang batang si Bugoy. Muling bumalik ang dati niyang anyo. Isang batang may maamong muka. Isang batang hindi masaya sa nakamit niyang tagumpay dahil maraming mga buhay ang nagsakripisyo para sa labanan nilang yon ni Mang Damian. Mula sa kulungan na gawa sa kahoy ay nagbalik sa dating anyo ang lahat ng mga pusang nakakulong roon, pati na ang mga alagad ni Mang Damian na biktima lang ng pangahawa ng kapangyarihan ng hari ng mga aswang. Apo ko! Diyos ko, maraming salamat! Nagtagumpay ka, Apo! Nailigtas mo kaming lahat! Maraming salamat, Bugoy. Napalaya mo mga bihag. Natalo mo si Haring Pagubo. Kasama ko na rin ang mag-asawang unang nag-alaga sa akin. Hindi ko alam kung paano mong tatanggapin ang mga natuklasan ko. Subalit si Lolo Isko lamang ang may karapatang magpaliwanag sa'yo. Tungkol po saan, Lolo? Ano pong ibig sabihin ni Diwatan Luna? Nandito sila, Apo. Panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Kahit sa maling pagkakataon na makilala mo ang tunay mong mga magulang. Ang tinutukoy ni Luna na mag-asawang unang nag-alaga sa kanya ay ang totoo mong mga magulang. Patawarin mo ko, Apo, kung inilihim ko sa iyo ang tungkol sa iyong pagkatao. Hindi kita totoong apo, subalit minahal kita nang higit pa sa tunay kong apo. Nalaman ko na si Castor at ang mag-asawang ito ang totoo mong pamilya. Sila ang tunay mong kadugo, kaya pala dinukot sila ng hari ng mga taon lobo upang gamiting pain laban sa iyo. Dahil alam ng hari na ikaw ang batang nakatakda para sa matampusa. Teka, naguguluhan po ako. Hindi ko po kayo naiintindihan, Lo eh. Hindi niyo po ako totoong apo? Hindi po totoo yan, Lo. Hindi ko kapatid ang walang yang si Castor. Subalit yun ang totoo, Bugoy. At hindi siya totoong pamangkin ni Damian. Ginamit lang siya para makalapit sa'yo. Hindi ko alam na nararamdaman ni Damian na matampusa na nasa iyo. Simula't simula nang kayo ay magkita. Alam na niyang ikaw ang nagmamay-ari ng matang pusa. Hindi. Hindi totoo yan. Si Castor, hindi pa siya makakabalik sa pagiging tao. Binigyan siya ng parusa ng aming reyna dahil sa pangmamalupit niya sa mga pusa. Makakabalik lang siya sa kanyang anyo kapag napagtanto na niya ang pagkakamali niya at tuluyang nagsisi sa mga nagawa niyang kasalanan. Siya mismo ang magdidesisyon para sa kanyang kalayaan. Siya ang gagawa ng paraan upang makalaya sa isang sumpa dahil siya ang dahilan kung bakit muntik na akong mapahamak. Lumapit kay Bugoy ang kulay itim na pusa at alam niyang si Castor yun.
Hindi niya alam kung bakit pumatak ang kanyang luha at nawala ang kanyang galit, habang ang kanyang mga magulang ay umiiyak na yumakap sa kanya, habang si Lolo Isko naman ay tumulong sa iba pang mga sugatan. Binuwat niya si Castor at niyakap niya ng buong higpit. Alam niyang takot na takot ito at nagsisisi sa nagawang kasalanan. Hindi sinasadyang napatakan ng luha ang maitim na balahibo ng katawan ng pusa. Kumalat ang liwanag sa buong katawan ng pusa. Bigla ang pagbabagong anyo nito bilang isang tao. Si Luna ang nagulat sa nangyari. Paanong nakalaya sa sumpa si Castor? Ito ang kauna-unahang pagkakataon na madaling nawala ang bisa ng sumpa at parusa sa kanya. Dahil sobra po ako nagsisisi sa mga nagawa ko. Alam ko na po ang kapatid ko si Bugoy. Dahil sinabi po sa akin ni Haring Bagubo. Matagal na ako nagsisisi sa mga nagawa ko. Lalong-lalo na pa sa inyo. Diwatang Luna. Kung ganon, pinalaya ka ng wagas na luha mula sa iyong kapatid. Ang iyak ng totoong pagmamahal. Dahil pinatawad ka ni Bugoy sa lahat ng nagawa mong kasalanan. Pambihira, hindi pa rin ako makapaniwalang magkapatid kami ni Castor. Nay, Tay, salamat at wala pong nangyaring masama sa inyo. At nasa harapan ko na ang totoo kong mga magulang. Subalit, si Lolo Isko ay hindi ko po maiiwan. Dati na po akong wala sa buhay niyo, Nay, Tay. Hindi ko po maiiwan si Lolo Isko. Mahal na mahal ko po siya. Narinig ni Lolo Isko ang mga sinabi ni Bugoy at napahagulgul ito ng iyak nang malaman na handa pa rin na sumama si Bugoy sa matanda. Isang mahigpit na yakap ang isinukli ni Bugoy sa umiiyak niyang lolo. Nalaman ni Bugoy na kaya pala napunta siya sa matanda ay dahil ng panahong inatake ng mga aswang ang mga magulang niya, ay si Lolo Isko ang nagligtas sa naiwang si Bugoy. Ang buong akala naman ng matanda ay namatay na ang mga magulang ni Bugoy. Si Castor naman ay napunta sa pangangalaga ni Mang Damian dahil sinamantala nito ang oras na biyag na nito ang mga magulang ni Castor. Nagkunwari itong kapatid ng ama ni Castor para lamang maudyukan si Castor na gumawa ng kasalanan at magpahirap sa mga pusang makikita sa baryo. Sa bisa ng kapangyarihan nito ay nakakakuha ito ng enerhiya sa pusang sinasaktan ni Castor. Dahil sa boteng una nitong nilagyan ng dumi ng pusa, ay yun din ang naging dahilan kung bakit natunton ng hari ng mga aswang ang kinaroroonan ng batang pinagkalooban ng mutya ng matang pusa. Ang pananakit sa mga hayop ay katumbas ng pananakit sa mga tao dahil iisa lang ang lumika sa ating lahat. Bawat isa ay merong pantay-pantay na karapatang mabuhay. Lahat ay dapat na mahalin at ingatan. Ang mga pusa ay may sariling buhay, damdamin at pangangailangan. Sila ay nilalang na may karapatang mabuhay ng payapa at ligtas. Sa mga lipunang may matang edukasyon at pangunawa, ang pagmamalasakit sa mga hayop ay hindi lamang isang opsyon, kundi isang tungkulin na dapat bigyang halaga. Sana ay kinapulutan ng aral ang kwentong inyong napakinggan. So yon mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pasensya na po pala sa mga hindi po masya-shoutout ngayon, pero pipilitin ko po sa mga susunod na kwento ay maibibigay ko na po ang inyong request. Ano pa pong hinihintay natin? Heto na po. Shoutout po kay Mayhani from Moscow, Russia. Shoutout po, Shepherd Idnara. Shoutout daw kay Ferdinand Arandia at Arandia family. Dito daw po sa Dao, Capiz. Shoutout po, Nelson Sao ng Agora Market, Navotas. Shoutout po, Megan Mostales. Shoutout po, Cesar Montero. Shoutout po, Mary Ann Anastasio from Hong Kong. Hello po sa lahat ng OFW natin dyan sa Hong Kong.
Mabuhay po ang ating mga bagong bayani. Shoutout po Jaime P., Larry Makatingay at Tessie Omingo from Tanay Public Market. Shoutout po kay Jerry Dahug sa Basilan. Shoutout po kay Marilyn sa Laguna at Dahug family from Surigao. Shoutout po Barrientos and Barbosa family sa Tacurong City. Shoutout po Maximo Alaw of Midsayap, Cotabato. Shoutout po Dailin Tabuan, Jeddah, Saudi Arabia. Shoutout po kay Jessamay Sukaire from Cebu. Shoutout po Ronald Kaisip from Batangas. Shoutout po Glenda Reña from Bawan. Shoutout po Jomar Zarate. At syempre shoutout po kay Risa Pulalan from Singapore. Hello po sa inyo dyan sa ating mga bagong bayani na OFW. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po ang bansang Pilipinas. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig sa inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.